ito po sir, una, saan-saan lugar kumandidato at nanalo itong mga PDL po, sir? At paano po sila nakapag-file ng candidacy nila, Mr. Chairman? Sir Erwin, meron po dyan sa Cagayan, meron po dito sa Rizal at meron po sa Cavite. So actually po lahat-lahat sila, kung hindi tayo nagkakamali, ay mga 8 na tumakbo ng mga persons deprived of liberty. Una po, kasi sabi ng Supreme Court, Sir Erwin, Ma'am Nina, doon sa kaso ng Santiago versus Comelec and Bureau of Prisons, yung mga taong kasalukuyang nakakulong dahil humaharap sa isang kaso, lalo na kasong kriminal, at pagkatapos wala pa pong final na desisyon ng conviction o guilty ba sila, ay pwede pong makaboto. At the same time, pwede po silang makatakbo. So yung kanilang constitutional right of suffrage and the right to vote and be voted upon ay naandyan pa po. Ibig sabihin, dahil nakaapila siguro yung ibang kaso nila, kaya pansamantala, nasa detention po sila. Pero again, pinaboto po natin sila. In fact po, Sir Erwin, nagpaboto po tayo ng more or less mga 50,000 na persons deprived of liberty nitong nakarang election. At first time po ito sa ating kasaysayan na nakaboto po sila sa barangay and SK elections. Napansin nga ho natin, ito na po, sa ilalim ng pamumuno ni PBBM ay nakapag-boto itong mga PDL natin. Pero ang tanong natin ito, Chairman Garcia, paano po, yung nanalo po, paano nila masisilbihan o papagsisilbihan ang kanilang constituent kung sila naman po ay nasa kulungan, nasa likod ng rehas? How will they do that? Mukhang tingin ko sir, I don't know, kayo po, tatanungin ko, kayo po ay abogado, paano, mukhang may problema yata yung batas natin na ganito. Siguro yung pagboto sir pwede, pero pag tumakbo, kasi pag nanalo ka, paano kung may tumakbo pong mayor? How can you serve your constituents when you're behind bars? Ika nga, Mr. Chairman. Ako po ay agree doon sa inyong contention na yan, Sir Erwin. Talaga lang pong sa ating palagay, parang may loophole yung batas. Okay. Pero nadinig ko po yung isang nanalo na number 1 pa talaga, Sir Erwin. Na number 1 siyang kagawad eh. Number 1 siyang kagawad. At talaga siguro yung mga pamilya niya at mga kamag-anak at mga kilala talaga ibinoto siya. Sabi po niya, kita niyo po ang kanyang rason at hanga tayo sa rason niya. Pwede naman daw siyang mag-serve virtually. So kung sakasakali po. Problema siya, mukhang bawal po yata sa kulungan ng mga cellphone. O di ba bawal ang mag-text message dyan? Bawal nga ho eh. But anyway, yung abogado nila pwede mag-file sa korte ng isang motion upang payagan na kapag may session ang kanilang konseho, baka pwedeng payagan na maka-attend at least virtually po, not necessarily physically. Tapos siguro bigyan siya. Gawin siyang chairman ng Committee on Peace and Order. Kaya, Mr. Chairman. May tatanong ko yan. Alam niyo, Sir Erwin, pagka may halimbawa po sa mga ganung pagkakataon, tapos biglang may nangyari sa barangay chairman, siya pa ang chairman kung siya ang number 1 kagawad. Can you imagine? Only in the Philippines, no? Ewan ko po, Attorney Garcia. I'm just also curious, ano-ano po ang kaso ng mga nanalong PDL na ito, Attorney? Pagka po ganyan, ma'am, medyo yung kaso po mabigat kasi usually po kapag ang kaso mo dinidinig pa lamang, entitled ka na magpiyansa except for heinous crimes. Yun po yung sinasabi ng ating saligang batas. So malamang-lamang po hindi ito nakapagpiyansa and therefore po baka mukhang mabigat yung kanila pong mga kaso. Alam niyo po, may mga kasama tayo international observers nung araw na election at sobrang bilib sila sa ating bansa. Kasi po sabi ng ilang international observers, only in your country are you allowing your people behind bars to vote and even be elected. So natuwa po tayo sa sinabi nila yun, pero just the same, hindi daw po pala sa kanila ganoon sa ibang bansa. Yun nga po hindi ba pwedeng hindi practical eh. I mean, papaano po yan? How can you change that kaya nga, ang tanong ko sana kay Chairman, susugan ko lang yung sinabi mo, partner niya, Chairman, po pwede kayang medyo may nakita tayong gray area ngayon sa batas na ito na pwede pa rin tumakbo kahit na nakakulong. Ang tanong ho natin dyan, nakita po natin may mga, 'di ba, may mga senador, mga nakakulong, congressman, mayor. Pero pag siguro sir yung sa executive level na position like mayor, barangay, medyo mahirap po pong magampanan ng iyong tungkulin dahil kailangan ka ng iyong mga constituents. Do you think it's time, sir, na para silipin ng Kongreso at Senado ang batas na ito na i-exempt na muna? Pwede silang bumoto pero tumakbo siguro sa politics, lalo na pagka mayor, barangay, governor,
wag na muna? Anong sa palagay mo, Mr. Chairman? Napakaganda pong pag-isipan niyan pong inyong nabanggit na yan, Sir Erwin. Alam nyo, kung yun nga pong mga taong humaharap sa tinatawag na heinous crimes ay pinagbabawalan na makapagpiyansa, doon pa lamang po pinagbabawalan makapagpiyansa. Ibig sabihin, yung karapatang maging malaya habang ang kaso ay dinidinig ay limited o may limitasyon, lalo pat kung ang krimen na nakumit ay heinous crime. So kung ibig sabihin, hindi makakapagpiyansa, pwede rin pong isama yung mismong prohibition sa pagtakbo po nila dahil nilimit mo nga yung kanilang liberty. So pwede mo rin ilimit yung iba nilang karapatan habang sila nakakulong dahil nga yung kinakaso sa kanila is a heinous crime. Yun nga po heinous crime. Ibig sabihin, nakapatay or mga ganon, di ba? Anyway, segue naman po tayo, Chairman Garcia, dito sa nangyaring botohan nitong Lunes. Ito ay na-observe din ni partner Congressman Erwin. Marami pong senior at PWDs po ang nagreklamo dahil yung polling precincts nila, ilang palapag pa ang kailangan nilang akyatin. Ayan po kung nakikita nyo. Yung iba po binuhat. May video tayo. At yung iba, inakay pa ni partner Erwin. Inakay pa po ako, sir. Meron po kami nakuna na may umaakay na dalawa paakyat po sa second floor kasi yung kanyang presinto ay nasa third floor. Ako po ay nasa third floor din dito po sa Quezon City. May magagawa po kayang paraan dito, Mr. Chairman, kasi mukhang matagal na pong problema ho ito. Siguro, under this administration, under your leadership, baka magawa na po ito ng paraan finally, Attorney Garcia. Sir. Sir Erwin, alam nyo, malaki po maitutulong at kami po hihingi ng tulong sa mga katulad po ninyo. Baka pwedeng ma-push na po talaga natin. Kasi po, ang inyo pong COMELEC ay with all due respect and modesty aside, hindi po talaga kami nagpabaya sapagkat kami po ay may ini-establish, Sir Erwin, Ma'am Nina, na tinatawag nating emergency accessible polling places. Sa bawat lugar kung saan ang mga nakatatanda at may kapansanan ay boboto at lalo pa yung mga nagdadalang tao boboto sa second floor o third floor, meron po kami nilalagay sa baba. At kaya lamang po, Sir Erwin, na hindi po ganoon kadami, kulang-kulang 3,000 lang ang nailagay natin sa buong bansa sapagkat hindi po tayo nabigyan ng budget na amin pong hinihingi talaga, pinagmamakaawa. Okay. Dahil po, kinakailangan po may budget sapagkat yung po kasing emergency accessible polling precincts ay tatauhan po namin. May mga miyembro din po doon ng electoral boards. Tapos siyempre po may honoraria po lahat yun. At the same time, dapat po meron silang poll workers na taga-takbo, taga-kuha ng mga balota sa second floor, third floor, taga-balik. Medyo nakat po yung budget natin doon sa bagay na yon. Hindi po tayo binigyan. Kaya po, kung ano yung savings namin, ay na-limit lang po kami sa almost 3,000 na emergency accessible polling precinct sa buong bansa. Sana po talaga, Sir Erwin, ang pinakamaganda, bawat polling place na sa buong bansa, kahit pa may second floor or wala, dapat po talaga may emergency accessible polling place na para kahit po hindi naman tataas, pero at least separate na nakakaboto yung ating mga nakatatanda at may kapansanan. So aalisin na yung pangalan niya doon sa presinto na yon, nasa third floor, aalisin na po yun, ibababa na siya doon sa baba, Mr. Chairman. Yun po ang pinakamaganda at meron po talaga tayong emergency accessible na hindi lang dahil may second floor, third floor, kahit walang second floor, third floor, aalisin na, ilalagay na natin doon sa mga polling places na yan. Para po, alam niyo po, pagka po kasi nakaseparate sila o nakasegregate sila, Sir Erwin, mas mapaglilingkuran natin sila, hindi pa ganun kasikip yung pagpila nila at hindi rin ganun kasikip yung mismong classroom. Yung po ang dahilan po, Sir Erwin, Ma'am Nina, kung bakit ipinupursige talaga ng COMELEC, masusol po yung problema natin, Sir Erwin, na yan. Kung hindi man tayo mabigyan ng budget, ipinupursige po namin. Sana po kayo po mahinga namin ng tulong. Yung pong ating early voting law para sa nakatatanda at may kapansanan at mga nagdadalang tao. Para po sa media. Opo. Para po sa PHA. Kailan po itong early voting date po ito? Maganda po 1 linggo bago mag-eleksyon, pabotohin na natin yung mga nakatatanda, may kapansanan at saka yung mga nagdadalang tao para po hindi sila kasabay ng kadamihan, hindi ganun kainit ang araw, pagkatapos po hindi nasasagi. Separate po ang kanilang pagboto. Diba po pagka media, meron po tayong tinatawag na local absentee voting, nakakaboto po ng mas maaga. Dapat po, bakit hindi natin ibigay sa mga nakatatanda at may kapansanan yung ganyan? Yung po ang dahilan, Ma'am Nina at Sir Erwin, kung bakit, dahil naghihintay kami ng batas, nagpursige po ang inyong COMELEC sa tinatawag na early voting hours muna. Diyan po ginawa natin yan sa Muntinlupa at sa Naga City. Pinaboto po natin yung nakatatanda at mga may kapansanan ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Exclusive sa kanila kung gugustuhin nila. At sobra pong blockbuster yun. Talaga pong halos pinuntahan madaling araw pa lang 4:30. Total sila maagang gumising na ando na po sila kaagad.
kailangan may mag-file ata ng early voting bill. Meron na yata yan na Meron na ba? Meron na po tayong narinig sa House of Representatives, kaya lang po mukhang doon sa Senado hindi pa po naaaprubahan. Kung kaya hanggang ngayon wala pa. Sana po sa pagka nag-resume ang ating Kongreso, maihabol po sana natin, Sir Erwin, dito po sa ating po, bago po mag-eleksyon ng 2025. Alam niyo po, napakalaking tulong talaga sa mga nakatatanda. Lahat po ng na-interview, nakapanayam, doon po sa mga matatandang nakaboto na maaga, tuwang-tuwa po sila. Ang akala nga po sa buong Pilipinas, boboto rin yung ibang nakatatanda, kaya po kami po nag-apologize dahil talagang in-announce po muna namin na pilot lang muna yung sa Muntinlupa at sa Naga City. Okay, medyo nga maraming na-confuse. Pero ayan, nangyari na po. Sana meron nga mag-file din sa Senado para tuloy-tuloy na po yan. Ano po ang assessment ninyo, attorney, sa mall voting naman? Mas palalawigin din ba yan sa mga susunod na eleksyon? Dahil maganda rin yung naging response at reviews ng ating mga bumoboto dyan. Sobra pong napakaganda. Talaga pong lahat ng nagpunta doon ay talagang nag-express po. Meron po kaming parang survey form na bakit ngayon lang meron pong isang nakatatanda, 73 years old, sabi niya sa kanyang pagboto sa napakadaming panahon pagkakataon, ito lang yung pagkakataon na na-enjoy niya ang pagboto dahil ang reklamo po nila masyadong malamig. Samantala yung mga nasa eskwelahan masyadong napakainit, tagak-taka ng pawis. Anong mas gusto mo? Malamig, mainit? Dapat po, Ma'am Nina, buong bansa na natin gawin. Total, napakadami nating malls na nag-o-offer ng serbisyo. At Sir Erwin, Ma'am Nina, libre pong pinagkaloob sa amin ng mga mall owners and operators, pati yung mga facilities nila. Kung nakita niyo po yung mga voting booth na pinapakita, sa kanila po yun. Sila po lahat ang gumastos yung mga mall owners and operators. Hindi po sa COMELEC yun. At least po, yung mga presinto o mga barangay na nasa gilid lang ng mga malls, pwede po nating pabotohin. Para po, hindi na natin nagagamit ngayon yung mga paaralan. Kasi nasisira yung upuan ng mga bata, kaliliit ng upuan, mga kahoy pa. Pagkatapos po, nasisira yung mga halaman ni teachers. Tapos siyempre po dito sa malls, sila nagbabayad ng kuryente tubig, hindi na po binabayaran natin. So, at least po napakalaking convenience po, lalo na sa vulnerable sectors natin. Okay. Alright. Panghuli na lamang, Attorney Garcia. Well, congratulations po. Bagamat may mga ilang problema, may mga incidents, pero I read na it was a successful BSK election. So I'd like to say congratulations po sa inyong grupo. Bagamat first time po ninyo ito, gayunpaman ay really did your job. Kaya mukhang naging successful naman po itong ating barangay at SK elections, Mr. Chairman. Congratulations po sa inyo. Salamat po, Sir Erwin. Kaya lang talaga nakakalungkot nga. Tama po kayo. May ilang insidente, lalo na ng pagkamatay. Ang ating pong sinasabi, at ito po'y para sa ating mga kababayan, bakit po ba kinakailangan may mamatay sa isang barangay SK elections? Hindi ko po talaga maarok yung lalim ng kadahilanan kung bakit may ganyan. Samantalang barangay hindi naman sa minamaliit po natin yung posisyon. Bakit kinakailangan may ganun po? And therefore po, kahit naman talaga nakadeploy ang lahat ng ating security forces, meron pa rin na masama ang kaisipan na gagawa ng isang krimen na katulad po niyan. Sir, pahabol ko lang pula, Mr. Attorney Garcia. Ano nangyari doon sa Puerto Princesa na 250 ballots pinagpupunit ng isang grupo? Sino yung mga loko-loko na yon, Mr. Chairman? Nakakulong na po yung mismong perpetrator niyan at kasalukuyan na po hinahanap yung mga kasamahan niya sapagkat bigla na lang pinasok. Yun po, alam naman natin wala pong mga pulis sa loob ng polling place, bawal po sila. Ang layo po nila ay almost 50 meters. Bigla na lang akala mga botante, bigla na lang pinaghablot yung mga balota. Isipin niyo po, yun yung mga sinasabi po natin, Sir Erwin. Meron gagawa na ng eksena. At yan po yung mga eksena, meron pa nga po sa Nunungan, Lanao del Norte, pinagsasapak. Yung mga pulis mismo at saka sundalo, in fairness sa pulis at sundalo, Sir Erwin, hindi sila nag-file ng cases, pinatawad nila. Alang-alang daw po para maayos na lang. Yan po yung maximum tolerance na in-apply ng ating AFP at PNP sa mga lugar na yan. Chairman and Attorney George Garcia ng COMELEC, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin. Magandang umaga. Congratulations pong muli. Maraming salamat po, Sir Erwin. Ma'am Nina, maraming salamat po sa inyong programa. Mabuhay po kayo. Samantala, partner, diretso na tayo kay Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga po, Colonel Fajardo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Erwin. Opo, kasama po natin si Miss Nina Corpus. Tanong ko lamang, Colonel, ilan ang total ng mga nasawi, ilan ang total ng injuries hanggang today
simula ng kampanya dito po sa BSK elections, Colonel? Sir, as of 12 a.m. po ng November 2 po, sir, ay may naitala na po tayo na 264 na insidente at 47 po dyan ay yung validated election-related incidents po. And out of the 47 po, ang may pinakamarami po dyan, Sir Erwin, ay nasa Bangsamoro Autonomous Region. 16 po yan yung naitala nating insidente dyan ng confirmed elected relation incidents. Sumunod po ay Region 10 at ang sumunod naman po ay Cordillera. Yan po yung tatlong rehiyon na may matataas po na insidente. As to the status, sir, ng victim, sir, is 15 po dyan ang namatay at ang injured naman po ay 43 at yung mga unharmed po ay nasa 16, sir. Alright. Colonel, pangalawa po, bilisan ko na lamang. May tatanong yata si partner niya. Ano na ho nangyari doon sa Puerto Princesa na pinagpupunit yung balota? Sabi po ni Chairman Garcia, nakasuhan na raw po. Ano po ang kinaso at sino itong mga kulokoy na ito at pinagpupunit yung balota sa Puerto Princesa, Colonel? Tama po, Sir Erwin. Nakasuhan na po ito, sir. Ito yung mga supporters po ng allegedly ng isang kandidato po. Kinasuhan po sila ng violation po ng Omnibus Election Code po, particularly yung pagsira ng mga election forms po. Ano ho, hindi nila matanggap na talo kandida. Ay, wala pa naman bilangan botohan pa lamang po yun Bakit po parang galit na ito mga kulokoy na ito, Colonel? Tama, Sir Erwin. Ang mga pinunit po nila ay yung mga unused pa po na mga balota. Pero awa naman din ng Diyos po, hindi naman po ito nagresulta sa hindi pagkakatuloy. Medyo naantala po yung pagboto. But eventually po ay napalitan po ito mga balota at natuloy po yung mga election po doon sa lugar na yun. Naiproklama na rin po, sir, yung mga nanalo. Ayun, okay. Buti na lang unused pala yung mga balota na yan. Okay, so Colonel Jean, kumusta naman po yung ating pagbabantay sa undas? Awa ng Diyos, Ma'am Minya, kahapon po ay naging payapa naman po pangkalahatan yung ating observance po ng undas. Wala po tayong naitayla na mga major incident kahapon. At ngayong araw po ay nagtutuloy-tuloy po yung ating security coverage dahil marami pa rin po tayo mga kababayan na pumupunta po ngayon sa mga sementeryo po.